Breaking news mga kabayan, bagong leader ng Hezbollah, napatay na pala ng Israel. Pangalawang breaking news, American base sa Syria, inatake. Pangatlong breaking news, mga Iranian spies na aresto sa Israel. At lahat ng yan ay aalamin natin sa JP's Amazing Stories. Breaking news mga kabayan. Inamin na ng Israel na naitumba na rin nila ang pumalit na leader ng Hezbollah na si Hashem Safieddine. Siya ang pumalit kay Hassan Nasrallah. In-announce ng IDF noong Martes ang isang nakakagulat na balita na ang top Hezbollah official na si Hashem Safieddine ay napatay sa pamamagitan ng mga airstrikes sa Beirut noong nakaraang linggo. Si Safieddine ay ang head ng Hezbollah Executive Council na pumalit kay Hassan Nasrallah. Si Nasrallah ay ang dating leader ng Hezbollah na napatay last month. Ayon sa IDF, kasama ni Safieddine na napatay ay si Hussein Ali Hazima, ang head ng Lebanese Intelligence Group. Sinabi ng IDF na higit sa 25 na miyembro ng Intelligence Division ng Hezbollah ang nasa headquarters noong ginawa ang airstrikes. Ang headquarters ay pinasabog at wasak na wasak, kabilang ang iba pang top commanders. Hanggang ngayon, hindi pa rin ina-announce ng Hezbollah ang pagkamatay ni Safieddine. 7 katao ang inaresto sa sinasakop na East Jerusalem dahil pinaghihinalaan ang mga ito na nagpaplano ng mga pag-atake para sa Iran. Ayon sa Israeli Security Services, pangalawang beses na daw ang ganitong uri ng kaso. Ayon sa mga pulis at Shin Bet Domestic Security Agency, sa ilalim ng pag-uutos ng Iran, ang mga suspect daw ay nagplano ng mga pag-assassinate sa isang senior Israeli scientist at sa isang city mayor. Inutusan din daw ang mga ito na bombahin ang mga kotse ng mga pulis. At mayroon ding utos ng paghahagis ng granada sa isang bahay, kapalit ng bayad na humigit kumulang 200,000 shekels o $53,000. Ang mga balita ng paghuli sa mga ito ay naganap matapos i-announce ng Israeli Security Services ang 7 Israeli na inaresto gawa ng pag-spy ng mga ito para sa Iran. Ang Iran ay ang isa sa main enemy ng Israel. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay patuloy na tumataas sa paglipas ng mga taon. Ang grupo ng 7 Israeli na inaresto ay sinasabing pinamumunuan ng isang 23 years old na lalaki. Sinasabi na ito ay na-recruit bilang isang Iranian operative at ang nasabing leader ang nag-recruit ng 6 nitong kasama. Ayon sa local media, ang lalaki ay umamin na nagsasagawa sila ng mga terrorist activities para sa mga nationalistic reasons. Base naman sa pahayag ng Shin Bet at mga pulis, ang mga scientist, mayors, security officials at mga prominenteng Israeli ang target ng mga ito. Ayon pa sa Israeli security agencies, magpapatuloy daw sila sa pag-detect ng mga Iranian activities at pagtugis sa mga gumagawa nito. Ang 7 na aresto ay dinala sa Azerbaijan at ikinulong sa Haifa. Sila ay pinaghihinalaang nagsasagawa ng humigit kumulang 600 mga espionage missions, kabilang ang pagpasa ng impormasyon tungkol sa mga lugar ng militar at energy infrastructure. Noong nakaraang linggo, 4 na sundalong Israeli ang napatay sa pag-atake ng drone ng Hezbollah sa isang army base malapit sa Binyamina sa hilagang bahagi ng Israel. Ayon sa security service, ang nasabing base ay isa sa natiktikan ng grupo. Dagdag pa sa pahayag ng mga pulis at Shin Bet, alam daw ng mga ito na ang ibinigay nilang impormasyon ay maaaring magdulot ng potensyal na mga missile attack ng kanilang kalaban at maaari itong magdulot ng panganib sa seguridad ng kanilang bansa. Binabayaran ang mga ito kapalit ng mga impormasyon at ang kaso na ito ay sinasabing isa sa pinakaseryosong kaso ngayon. Ang mga pinakahuling pag-aresto ay naganap sa gitna ng sunod-sunod na mga secret activity sa pagitan ng Israel at Iran. Kabilang na dito ang mga intelligence at sabotage operations ng dalawang bansa. Pinaniniwalaan din
na napasok na ng Israel ang Iranian Security Services, kung saan nagresulta naman ito sa ilang mga pag-atake at mga assassinations. May pailan-ilan ding mga announcement ang Iran tungkol sa mga pag-eespiya umano ng Israel, kahit na wala naman silang mapakitang mga ebidensya. Samantala sa iba pang mga balita, isang missile ang iniulat na tumama sa isang US military base sa Karab Aljir, sa Hilagang Silangan, bahagi ng Syria. Iniulat ng Lebanese TV network na Al Mayadeen ang pag-atake sa base ng US noong Martes. Ang pag-atake ay naganap sa gitna ng lumalagong galit sa pagsuporta ng Estados Unidos sa Israel. Hindi pa sumasagot ang US tungkol sa insidente at wala pang grupong nag-claim ng pag-atake. Samantala, hindi bababa sa 2 Katyusha rockets ang pinaputok sa US military base sa Iraq. Ang pag-atake ay sinasabing inilunsad sa mga base malapit sa Baghdad International Airport. Ang mga grupong nakahanay sa Iran ay paulit-ulit na umaatake sa mga US troops sa rehiyon mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza. Sinalakay din ng mga pro-Iran resistance fighters mula sa Syria at Iraq ang Israel. Maliban sa mga pag-ataking ito, ang Israel ay nasasangkot din sa matinding pakikipaglaban sa Hamas at Hezbollah. Bumilis naman ang mga pag-atake matapos patayin ng hukbo ng Israel si Hamas Chief Yahya Sinwar sa Gaza. Ang pagpatay kay Sinwar ay isa sa nagpalaki ng tensyon sa gitnang silangan. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Nag-iba na ang direksyon ng digmaan sa gitna ng Ukraine at Russia. Kahit na unang lumusob ang Russia, napatigil ang momentum nito dahil hindi nag-aksaya ng panahon ang Ukraine na maglunsad ng organisadong counter-attack. Ang counter-attack ng Ukraine ay isang mensahe. Lumalaban ang Ukraine hindi para makaligtas, kundi para manalo ito sa digmaan. Habang nagdedebate pa ang mga bansa tungkol sa direksyon ng digmaan, sinamantala ng Ukraine ang pagkakataon para umusad ito sa pagkapanalo. Alamin natin kung paano kikilos ang Ukraine upang ipitin si Putin at tuluyang manalo laban sa Russia. Marami ang nagulat sa ginawa ng Ukraine na pagsakop sa mga teritoryo ng Russia. Noong una, depensa lamang ang ginagawa ng Ukrainian Army. Pero ngayon, mabilis nang nakakakuha ng teritoryo ang bansa. Kahit na maraming teritoryo ang nawala sa panig ng Ukraine sa unang bugso ng digmaan, nakabawi pa rin ang bansa at nakapatay ng lampas 40,000 mga sundalo ng Russian Army. Nagawa ito ng Ukraine kahit na mayroong ammunition shortage at mga iba pang problema ang bansa. Halos wala na ring air defense system ang Ukraine at wala na ring kakayahan ang bansa pagdating sa electronic jamming. Mahirap din ang sitwasyon ng Ukraine dahil ang mga kaalyado nito ay iba-iba ang prioridad pagdating sa digmaan. Ayaw rin ng mga Western allies na gamitin ng Ukraine ang mga military aid laban sa Russia. Kaya masasabi natin na talagang komplikado ang takbo ng digmaan sa Europa. Gusto rin ng mga Western allies ng Ukraine na limitahan ang digmaan sa mga teritoryo lamang ng Ukraine at hindi sa Russia upang maiwasan ang mas matinding sigalot. Ayon sa mga Western military strategist, mapagtatagumpayan lamang ng Ukrainian Army ang digmaan kapag napatalsik na ang buong puwersa ng Russian Army mula sa mga teritoryo ng Ukraine. Para mangyari ito, kailangan ng Ukraine ng sapat na supply ng armas, bala at mga artillery shells. Magkakaroon lamang ng sapat na supply ang Ukraine kapag hindi naputol ang pagsuporta ng mga Western allies. Naging balakid rin sa Ukrainian Army ang pagkawatak-watak ng teritoryo at kawalan ng koordinasyon sa gitna ng mga division commands. Naapektuhan ang buong stratehiyang militar ng Ukraine matapos ang limitadong pagkilos ng Ukrainian Army habang naglulunsad ng artillery shelling ang Russian Army. Dito na naisip ng mga Western leaders na hindi epektibo ang ginagawa nilang suporta at paglatag ng limitasyon sa Ukraine. Noong 2022, inasahan ng mga Western leaders na ang panibagong military aid ay magiging sapat upang itulak pabalik sa Russian territory ang mga sundalong Ruso. Pero hindi ito nangyari. Nagkaroon ng maraming supply bottlenecks o di pagdating ng karagdagang supply sa frontlines.
Hindi tuloy nakausad ang Ukrainian Air Force, dahilan upang magkaroon ng air superiority ang Russia. Dahil sa pagbagal ng usad ng Ukrainian Army, lumakas ang puwersa ng Russian Army at umabot sa punto na kaya na nilang maglunsad ng sunod-sunod na counter-attack operations. Dito na natauhan ang Western leaders tungkol sa mga limitasyon na pinataw nila sa Ukraine sa pag-usad ng digmaan. Ayon kay French President Emmanuel Macron, dapat ibahin na ng Western leaders ang kanilang pulisiya tungkol sa pagsuporta sa Ukraine. Pinahayag pa ni Macron na dapat magpadala ng long-range missile systems, fighter jets at karagdagang military supplies ang mga Western allies sa Ukraine. Mas mainam nga naman na manalo ang Ukraine sa digmaan kaysa tuluyang manakop ang Russia sa buong Europa. Naniniwala rin si Macron na dapat magpadala ng mga NATO troops sa Ukrainian front lines upang tuluyang mapaatras ang mga lumulusob na Russian military divisions. Para kay Macron, nakakaapekto na ang Russian Federation sa seguridad at pag-ikot ng ekonomiya sa buong Europa. Sinabi naman ng President ng Denmark na ipapadala ng bansa ang lahat ng artillery units nito sa Ukraine. Nabahala dito ang maraming eksperto dahil ang pagpapadala ng marami at malalakas na armas sa Ukraine ay posibleng magdulot ng peligro sa mga sumusuportang bansa. Mahirap i-maintain ang mga missiles ng mga bansa at kapag naubos ito, mahirap ring palitan. Hindi rin madali na ipadala ang mga malakas na armas sa Ukraine. Kailangang magkaroon ng isang matibay na sistemang logistical na di makakaapekto sa pulisiya ng mga karatig na bansa. Pati mga artillery units ay hindi rin basta-basta pwedeng ipadala dahil sila ang nagsisilbing depensa ng mga bansa sa oras ng digmaan. Bumagal na rin ang produksyon ng artillery units simula noong Cold War at mas mahal na ang mga materyales ng artillery ngayon. Gayunpaman, hindi pa rin nagpatinag ang presidente ng Denmark. Magpapadala pa rin ang Denmark ng mga armas dahil importanteng mapabagsak ang Russia sa digmaan kaysa bumagsak ang maraming teritoryo sa Europa at lumala ang digmaan. Epektibo naman ang pagpapahayag ng president ng Denmark dahil nagumpisa ng magpadala ng maraming armas at supplies ang Western allies sa Ukraine dahil sa karagdagang suporta nakapaglunsad ang Ukrainian Army ng maraming operasyon. Nabawi ng Ukraine ang mga importanteng teritoryo nito at tumaas ang bilang ng mga namatay na sundalo ng Russian Army. Tinatayang umabot ng 70,000 na mga sundalo ng Russian Army ang namatay nitong Agosto lamang at patuloy pang nadagdagan ang bilang. Ayon rin sa mga eksperto, umabot na ng 1,000 sundalong Ruso ang namamatay sa digmaan kada araw. Tinatayang ang mga sundalong namatay sa panig ng Russia ay ang kabuuang 14% ng mga namatay sa dalawang bansang naglalaban. Ganun pa man, alam ng Ukraine na hindi pa ito sapat upang matalo ang Russian Federation sa digmaan. Kahit na tuloy-tuloy ang ginagawang pag-atake ng Ukraine, halos hindi na pinsala ang mga importanteng military bases at civilian infrastructure ng Russia. Bukod dito, nakabuo ng malaking puwersa ang Russia simula nang mapagtagumpayan nila ang opensiba sa Kharkiv. Kahit na malakas ang pinsalang kayang idulot ng mga Ukrainian FPV drones, hindi pa rin sila sapat upang makagawa ng tinatawag na strategic breakthrough. Ang strategic breakthrough ay importante sa dalawang panig dahil ito ang magdidikta kung paano makalusot sa frontlines. May mga reserbang tangke at artillery ang Ukrainian Army pero hindi pa sila kumikilos dahil sa komplikadong pulisya ng digmaan at chain of command. Kaya naman, hindi na naghintay ang Ukraine ng milagro. Gumawa na ito ng paraan upang ilunsad ang opensibang posibleng umipit kay Vladimir Putin. Nakatulong ang counter-offensive ng Ukraine sa maraming aspeto ng digmaan. Una dito, ang pagtaas ng moral ng mga sundalo ng Ukraine. Marami ang natuwa na lumipat na sa offensive strategy ang Ukraine mula sa defensive strategy noong unang parte ng digmaan. Organisado ang ginawang counter-offensive ng Ukraine mula sa FPV drones hanggang sa artillery bombing. Hindi tinigilan ng Ukrainian Army ang pag-atake laban sa mga military positions ng Russia.
Hindi naman maganda ang kinahinatnan ng moral ng Russia dahil maraming Ruso ang nagalit sa ginawang pag-atake ng Russian Army laban sa mga civilian infrastructure ng Ukraine. Maraming civilian na rin ang nagprotesta sa mga lansangan upang itigil na ng Russian government ang digmaan. Maging ang mga civilian sa panig ng Ukraine ay napagod na rin sa mabagal na takbo ng digmaan at pagkawasak ng mga sistemang pang-ekonomiya. Pero kahit na hindi pabor ang maraming sibilyan tungkol sa pag-usad ng digmaan, mas marami pa rin ang natuwa nang mailunsad ang Ukrainian counter-offensive. Para sa mga sibilyan, ito na ang paraan upang mawakasan na ang madugong digmaan sa Europa. At bukod sa mga sibilyan, tumaas rin ang moral ng mga politikong sumusuporta sa Ukraine. Bumaba ang mga restrictions pagdating sa pagpapadala ng supplies at mas maraming salapi pa ang pinadala ng mga Western allies. Dahil sa suportang ito, lumakas ang kakayahan ng Ukraine pagdating sa drone warfare. Nitong nakaraan lamang, inatake ng Ukrainian FPV drone pilots ang isang importanteng lokasyon sa Astrakhan Oblast. Halos 400 miles ang layo nito mula sa front lines at nalusutan ng mga drones ang anti-air defense systems at jamming systems ng Russia. Matindi ang naidulot na pinsala ng mga bagong drone attacks. Hindi rin ligtas ang mga Su-57 fighters ng Russia. Ang mga fighters na ito ay ginagamit para depensahan ang mga Russian bases at military divisions. Sinasabak ng Russian Army ang Su-57 fighters sa mga limitadong operasyon dahil ayaw nilang maubos ang mga fighters sa digmaan. Gayunpaman, hindi mataas ang proteksyon ng mga hangars o air bases kung saan nilalagay ang mga Su-57 fighters. Ito ang tinarget ng mga Ukrainian drone pilots at matinding pinsala ang kanilang nagawa. Dito na naisip ng mga Western leaders na talagang dapat gamitin ang buong potensyal ng mga armas na kanilang pinapadala sa Ukraine. Nagbago rin ang isip ng mga Western leaders tungkol sa mga restrictions na nilagay nila sa Ukraine. Dahil nakita nila ang pagdami ng mga pinapadalang puwersa ng Russian Army sa Kharkiv. Importante ang Kharkiv dahil ito ang teritoryong magdidikta ng bilis o bagal ng pag-usad ng digmaan. Kaya araw-araw, maraming operasyon ang ginagawa ng magkabilang kampo para makubkob ang Kharkiv. Pumayag na rin ang Estados Unidos na maglunsad ang Ukraine ng long-range missiles laban sa mga targets sa teritoryo ng Russia. Kasunod nito ang walang humpay na pagpapadala ng suporta ng iba pang bansa tulad ng United Kingdom, Australia at Denmark. Sinuportahan na rin ng British government ang paggamit ng Ukraine ng British weapons tulad ng Storm Shadow cruise missile. Ang tanging kondisyon lamang ng UK ay dapat gamitin sa depensa ang naturang cruise missile at hindi sa opensiba. Pagdating naman sa aspektong diplomasya, hindi maganda ang sitwasyon ng Russia. Binatikos ng UK at iba pang bansa ang ginawang pag-atake ng Russia laban sa isang children's hospital. Marami ang namatay at nasugatan sa pag-ataking ito. Kaya naisip ng mga Western leaders na dapat turuan ng leksyon ng Russia. At ngayon na pwede nang gamitin ng Ukraine ang Storm Shadow cruise missile, talaga namang uusad na ang bansa sa digmaan. Malakas ang firepower ng Storm Shadow cruise missile at kaya rin nitong abutin ang malalayong distansya. Ginamit ang Storm Shadow cruise missiles sa mga pag-atake sa teritoryo ng Sevastopol. Ilang military bases ang tinarget ng Ukraine, kabilang na ang 2 barko ng Russia. Ang mga pag-ataking ito ang dahilan kung bakit iniwan ng Russian Black Fleet ang Sevastopol. Ngayon, nakikipag-usap na ang liderato ng Kiev upang magamit ang Storm Shadow cruise missiles laban sa mga military targets na malapit sa Moscow at iba pang teritoryo. Naisip ng Kiev na ang pag-atake sa mga importanteng teritoryo ng Russia ay sapat na para mapasuko si Vladimir Putin. Ano naman ang ginagawa ng Russia tungkol sa lumakas na counter-offensive ng Ukraine? Sa ngayon, hindi pa naglunsad ng full mobilization o paglabas ng lahat ng puwersa ng Russian Army si Putin. Sa halip, pinatawag ni Putin ang mga bagong recruits mula sa mga teritoryong hindi sakop ng Russia.
ayaw kumuha ni Putin ng mga recruits sa mga teritoryo ng Russia, lalo na sa Moscow, dahil gusto niya pa ring balansehin ang kasiyahan ng kanyang mga mamamayan. Ayaw ring galitin ni Putin ang aristokrasya ng Russia dahil sa kanila umiikot ang ekonomiya ng bansa. Kaya naman, ethnic minorities na ang target ng recruitment ng Russian Army at kabilang na rin ang mga African mercenaries na nangangailangan ng trabaho o kita. Sa estilo ng recruitment ng Russia, makikita talaga na ayaw ni Putin nang ipasa ang bigat ng military drafting sa mga mamamayan ng Moscow at St. Petersburg. Habang patungo na ang direksyon ng digmaan sa mga huling parte nito, mas nagiging makabuluhan ang pag-usad ng opensiba ng Ukraine. Nagbago na rin ang layunin ng liderato ng Kiev, kaugnay ng pagpapadala ng karagdagang suporta ng mga Western allies. Pero hindi pa rin dapat magpadalos-dalos ang Ukraine. Kapag nagbago ang ihip ng hangin ng pulisiya ng digmaan, pwedeng mapatid muli ang suporta ng Western allies. Kung mangyari ito, magiging war of attrition ang opensiba at marami ang mamamatay sa panig ng Ukraine. Marami din ang mamamatay sa panig ng Russia, pero hawak pa rin nila ang kanilang teritoryo at sila ang mas potensyal na mananalo sa digmaan. Sa madaling salita, hindi mananalo ang Ukraine kapag walang suporta mula sa mga bansa sa kanluran. Bagamat sumusuporta na ang Western leaders sa paggamit ng mga malalakas na armas sa Russia, malinaw na limitado pa rin ang pwedeng ikilos ng Ukraine. Ayon sa Washington, hindi pa rin talaga pabor ang Biden administration sa paggamit ng long-range missiles laban sa mga target sa Moscow at St. Petersburg. Kailangan pang patunayan ng Ukraine ang kakayahan nitong targetin ang mga military assets ng Russia nang walang dinadamay na civilian assets. Naniniwala naman ang mga eksperto sa digmaan na tama ang ginawang desisyon ng Ukraine na maglunsad ng malakihang opensiba laban sa Russia dahil posible talagang mabawasan ang mga military restrictions sa paglapit ng pagtatapos ng digmaan. Para makamit ng Ukraine ang tinatawag na total military victory, dapat nitong mapabagsak ang mga military assets tulad ng airfields, supply depots, bases at fuel lines. Sa ganitong paraan, hindi masusuportahan ng Russia ang front lines at magwawatak-watak ang military divisions ng bansa. At dahil umuusad na ang Ukrainian army sa mga teritoryo ng Russia, napuwersa si Putin na paatrasin ang mga sundalong Ruso mula sa front lines. Alam ng lahat na matibay talaga ang paninindigan ni Vladimir Putin. Hindi siya takot sa mga sanctions ng mga bansa sa kanluran, pero dapat siyang mag-alala sa mga bansa sa silangan. China ang pinakamalaking trade partner ng Russia, kaya matibay pa rin ang ekonomiya ng Russia ay dahil sa walang humpay na pagbili ng China ng mga energy resources mula sa Russian companies. Kahit na sinusuportahan ng liderato ng Beijing ang digmaan ni Putin sa Ukraine, sinabi nila na hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng nuclear missiles. Kapag nangyari ito, posibleng mawala ng strategic partner ang Russia. At kapag nawala ang partnership ng Russia, lalaki ang posibilidad na manalo sa digmaan ng Ukraine. Nakita ng Ukrainian strategists ang ipit na sitwasyon ng Russia. Hindi pwedeng gumamit ng nuclear weapons si Putin dahil magagalit sa kanya ang halos lahat ng world leaders. Pati ang trade partnership ng China ay masisira kapag sumahimpapawid na ang mga nuclear missiles. Masasabi natin na ito na talaga ang panahon para lumaban ang underdog na Ukraine laban sa marahas na bully at mas malaking bansa na Russia.